Traidor na asawa, taksil na kaibigan, ninakawan ng muka, ninakawan ng anak, at iniwan sa gitna ng nagbabagang apoy. Pero ang abo ay hindi dulo, kundi simula ng isang pagbabalik na yayanig sa kanilang marangyang mundo. Ngayong gabi, ang hustisya ay hindi nabulag. Magagawa kaya ni Marisol na bawiin ang lahat o tuluyan na siyang lalamunin ng pot. Abangan ang muling pagbango ng isang pusong tinupok ng apoy. Huwag kang mag-alala, Cielo. Kaunting tiis na lang at mapapasati na ang lahat. Sa sandaling mapirmahan ng tangang babaeng yon ang dokumentong ito, wala na siyang halaga sa akin. Itatapon ko siya na parang basura sa gitna ng dagat. Ang boses na iyon. Ang boses ni Dante na dati ay puno ng tamis, ngayon ay tila lason na humahagupit sa pandinig ni Marisol. Nakatayo siya sa likod ng malalaking drum ng langis sa loob ng kanilang bodega. Dala ang isang munting basket ng hapunan na maingat niyang inihanda. Ngunit sa isang iglap, ang init ng pagmamahal na baon niya ay napalitan ng nanunuot na ginaw. Sa loob ng madilim na sulok ng bodega, nakita niya ang kanyang asawa. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay sa harap ng altar na nakayakap kay Cielo. Si Cielo, ang matalik niyang kaibigan na itinuring na niyang kapatid. Ang kanilang mga anino sa dingding ay tila mga halimaw na nagtatawanan sa kanyang kamangmangan. Dahan-dahang napahigpit ang hawak ni Marisol sa hawakan ng basket hanggang sa bumaon ang yantok sa kanyang balat. Hindi siya makahinga. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Dante ay tila matutulis na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Dante, sigurado ka ba? Malanding tanong ni Cielo habang hinahaplos ang pisingi ng lalaki. Baka mamaya, maawa ka pa sa kanya. Alam mo namang mahal na mahal ka ni Marisol? Tumawa si Dante, isang tawang walang kaluluwa. Mahal? Cielo, negosyo ang pinasok ko, hindi kawanggawa. Ginamit ko lang ang pagiging emosyonal niya para makuha ang lupang ito. Sa tingin mo ba, tatalikuran ko ang marangyang buhay sa Manila para lang sa isang babaeng amoy nyog at lading may uling sa mukha? Maghintay ka lang. Matatapos din ang kalbaryo ko sa kanya ngayong gabi. Nabitawan ni Marisol ang basket. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay tila hudyat ng pagguho ng kanyang mundo. Nagkalat ang pagkaing pinaghirapan niya, ang paboritong adobo ni Dante na ngayon ay nakahalo na sa alikabok ng bodega. Napalingon ang dalawa. Ang gulat sa mga mata ni Dante ay panandalian lamang. Agad itong napalitan ng isang malamig at mapang-uyam na tingin. Wala ring bakas ng pagsisisi sa mukha ni Cielo. Sa halip, isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Marisol, kanina ka pa ba dyan? Walang emosyong tanong ni Dante habang dahan-dahang lumalapit. Bakit, Dante? Bakit mo nagawa ito? Halos pabulong ang boses ni Marisol, gumaralgal sa tindi ng sakit. Lahat ibinigay ko sa'yo. Ang buhay ko, ang pangarap ko, pati ang anak na dinadala ko. Natigilan si Dante sa huling sinabi ni Marisol, ngunit bago pa man siya makapagsalita, humakbang pasulong si Cielo. Anak, sa tingin mo ba ay sapat na dahilan yan para manatili ka sa buhay namin? Marisol, masyado kang tanga. Sa mundong ito, ang pera at kapangyarihan ang nagdidikta, hindi ang drama mo. Biglang itinulak ni Dante si Marisol patungo sa mga sako ng kopra. Tapusin na natin ito. Ayoko na magsayang ng laway. Kinuha ni Dante ang isang lampara at walang ragas ang itinapon ito sa sahig na basa nang tumagas na langis ng niyog. Sa isang kurap, sumiklab ang apoy. Ang dilaw at kahel na liwanag ay mabilis na gumapang, tila mga gutom na dila na gustong lamunin ang lahat ng nasa paligid. Dante! Wag! Tulong! Sigaw ni Marisol habang sinusubukang tumayo. Ngunit hinarangan siya ni Dante. Paalam, Marisol. Salamat sa lupa mo. Isama mo na ang anak mo sa impyerno. Tumalikod ang dalawa,
Nakita ni Marisol ang huling sulyap ni Dante bago nito isara ang malaking pinto ng bodega. Isang sulyap na walang bakas ng pag-ibig. Tila ba? Tinitingnan lamang nito ang isang bagay na wala ng silbi. Ang malakas na tunog ng pagkakandado ng pinto mula sa labas ang naging huling musika ng kanyang buhay bilang Marisol. Napalalibutan siya ng nagbabagang usok. Ang init ay nagsisimulang humalik sa kanyang balat. Masakit! Nakakapaso! Napahawak siya sa kanyang tiyan, pilit na pinoprotektahan ang munting buhay sa loob. Habang ang apoy ay unti-unting lumalapit at ang kisame ay nagsisimulang gumuho, isang katanungan ang pilit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Saan nagkamali ang isang pusong? Wala namang ibang ginawa, kundi ang magmahal ng tapat. Ang kadiliman ay tila isang malapot na likido na lumulunod sa kamalayan ni Marisol. Wala siyang marinig, kundi ang mahinang huni ng mga kuliglig sa kalayuan at ang ritual na paghampas ng mga alon sa pampang. Ngunit sa bawat paghinga niya, ang amoy ng sunog na laman at abo ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang malupit na paalala ng impyernong kanyang pinagdaanan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang bawat paggalaw ng kanyang talukap ay tila hinihiwa ng libu-libong maliliit na patalim. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Ang kanyang balat ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay madudurog. Sa itaas, nakita niya ang bubong na gawa sa nipa at ang mga kawayang kisame na dahan-dahang umiikot sa kanyang paningin. Gising ka na pala, iha. Huwag kang magtangkang gumalaw. Masyadong malalim ang mga sugat mo. Isang boses ng matandang lalaki ang bumasag sa katahimikan. Isang anino ang lumapit sa kanya. May dalang isang mangkok ng maligamgam na tubig at malinis na tela. Ang matandang ito ay si Lolo Mateo. Ang kanyang mga kamay, bagamat kulubot na, ay may taglay na katiyakan at lambot na tila sanay sa pagliligtas ng buhay. Pilit na ijinalaw ni Marisol ang kanyang tuyot na labi. Ang anak ko. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang lalamunan, paos at halos hindi marinig. Natigil si Lolo Mateo sa pagpunas sa braso ni Marisol. Ang katahimikang bumalot sa silid ay mas masakit pa kaysa sa paso sa kanyang balat. Tumingin ang matanda sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na tila nauunawaan ang bigat ng pasa ni Marisol. Iha, patawarin mo ako. Ginawa ko ang lahat. Pero ang katawan mo, masyado itong nanghina sa tindi ng init at usok. Mahinang tuwo ni Lolo Mateo. Isang matalim na pait ang gumuhit sa puso ni Marisol. Wala siyang mailuha dahil ang kanyang mga mata ay tuyot na rin sa init ng apoy. Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang pagyukom ng kanyang mga daliri na nakabalot sa puting benda. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng malambot na pusong Marisol ay tuluyan ng naging abo. Ang tanging natira ay ang matigas at malamig na galit. Lumipas ang mga araw na tila walang katapusang pagdurusa. Sa tuwing nililinis ni Lolo Mateo ang kanyang mga sugat, tinitiis ni Marisol ang hapdi nang walang reklamo. Ginagamit niya ang sakit bilang panggatong sa kanyang pagnanais na mabuhay. Habang nakahiga, naririnig niya sa lumang radyo ni Lolo Mateo ang mga balita sa bayan. Isang gabi, narinig niya ang boses na hinding-hindi niya malilimutan. Isang panayam kay Dante. Napakasakit mawalan ng asawa, sabi ni Dante sa radyo. Ang boses niya ay tila basag sa iyak, isang mahusay na pag-arte na kayang linlangin ang buong mundo. Ang bodega ng langis ang aming pangarap, pero ngayon, ito ang naging libingan ni Marisol. Gagamitin ko ang perang ibinigay ng insurance at ang mga lupang naiwan niya para itayo ang isang foundation sa kanyang pangalan. Ito ang huling regalo ko sa kanya. Pagkatapos ay narinig ang boses ni Cielo sa background, umaarte bilang isang nagdadalamhating kaibigan. Nandito lang kami para sa isa't isa, para malampasan ang trahedyang ito.
Napakapit si Marisol sa gilid ng kanyang higaan. Ang galit na nararamdaman niya ay tila isang apoy na mas mainit pa kaysa sa sumunog sa kanya. Sila ang pumatay sa kanya. Sila ang kumuha sa anak niya. At ngayon ay ginagamit pa nila ang kanyang pangalan para magmukhang mga santo sa harap ng mga tao. Isang gabi, nang masigurong mahimbing na ang tulog ni Lolo Mateo, dahan-dahang bumangon si Marisol. Sa tulong ng isang tungkod, naglakad siya patungo sa isang maliit na salamin na nakasabit sa dingding. Nang itapat niya ang kanyang mukha, halos mapatili siya sa sindak. Ang dating makinis at kayumanging balat na madalas purihin ni Dante ay wala na. Ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha ay puno ng mapupulang peklat. Ang kanyang kilay ay wala na. At ang kanyang balat ay tila tinunaw na kandila. Hindi na siya si Marisol. Ang babaeng nasa salamin ay isang estranggero, isang halimaw na nilikha ng kataksilan. Huwag kang matakot sa nakikita mo, iha. Sabi ni Lolo Mateo na kanina pa pala nakatayo sa likuran niya. Ang peklat na yan ay hindi tanda ng kapangitan. Yan ay tanda na mas malakas ka kaysa sa apoy na sumubok sa iyo. Humarap si Marisol sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Lolo Mateo, tulungan niyo ako. Turuan niyo akong maging ibang tao. Gusto ko silang makitang bumagsak. Gusto ko silang sunugin sa sarili nilang mga kasinungalingan. Tumango si Lolo Mateo. Alam niya ang pakiramdam ng mawalan at nakita niya sa mga mata ng babaeng ito ang isang pagkakataon para sa hustisya na ipinagkait din sa kanya noon. Simula noon, ang bawat araw ay naging isang pagsasanay. Hindi lang sa paghilom ng katawan, kundi sa pagpapatigas ng loob. Si Marisol ay dahan-dahang namamatay at sa kanyang mga labi, isang bagong pangalan ang nagsisimulang mabuo. Isang pangalang kasing init ng araw, ngunit kasing lamig ng gabi. Solara. Lumipas ang mga buwan na ang bawat sandali ay tila pagsubok sa hangganan ng kakayahan ng isang tao na magtiis ng sakit. Sa loob ng munting dampa ni Lolo Mateo na nakatago sa liblib na bahagi ng baybayin, ang amoy ng mga halamang gamot at antiseptic ang naging tanging hangin na nilalanghap ni Marisol. Dito niya nakilala si Rico. Isang gabi, habang nilalapatan ni Lolo Mateo ng bagong balat ang kanyang pisini, isang masilang operasyon na ginagawa sa ilalim ng malamlam na liwanag ng gasera, pumasok ang isang lalaki. Matikas ang tindig nito, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagod at galit na tila katulad ng sa kanya. Siya na ba yon, Lolo? Tanong ni Rico. Ang boses niya ay malalim, ngunit may himig ng paggalang. Siya si Marisol, Rico. Siya ang babaeng sinunog ng kasakiman ni na Dante. Sagot ng matanda habang hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Marisol, ito ang apo ko. Isang abogado na mas piniling ipagtanggol ang mga tulad nating ninakawan ng katarungan. Hindi makapagsalita si Marisol dahil sa benda sa kanyang mukha. Ngunit tinitigan niya si Rico. Sa mga sumunod na linggo, si Rico ang naging katuwang niya sa muling pagbangon. Siya ang nag-alalay sa kanya nang subukan niyang muling ilakad ang mga binti na muntik ng malumpo ng apoy. Sa bawat hakbang na nagdudulot ng hapdi, naroon ang kamay ni Rico upang pigilan ang kanyang pagbagsak. Huwag kang hihinto, Marisol! Bulong ni Rico habang naglalakad sila sa pampang isang madaling araw. Isipin mo ang bawat hakbang mo ay paglapit sa araw na luluhod sila sa harap mo. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas, tinuruan ni Rico si Marisol na magsalita muli. Hindi na ang malumanay at mahiyaing boses ng isang taga-probinsya, kundi ang matigas, may tiwala, at malamig na pananalita ng isang babaeng may mataas na pinag-aralan. Mula ngayon, hindi ka na amoy niyog, Marisol. Sabi ni Rico habang binibigyan siya ng mga libro tungkol sa panggigipit sa negosyo at pamumuhunan. Ikaw na si Solara.
isang mayamang negosyante na galing sa ibang bansa. Ang tanging layunin mo ay lamunin ang kumpanya ni Dante hanggang sa wala nang matira sa kanya, kundi ang mga kuko niya. Dumating ang araw na huling tatanggalin ni Lolo Mateo ang mga benda sa kanyang mukha. Tahimik ang lahat. Tanging ang mahinang paghampas ng mga alon sa buhanginan ang naririnig. Dahan-dahang inikot ng matanda ang puting tela. Sa bawat panikot, tila hinuhubaran ang lumang pagkatao ni Marisol. Nang matapos, iniabot ni Rico ang isang salamin. Huminga ng malalim ang babae at tumingin. Ang nakita niya ay hindi ang mukhang dati niyang kilala, ngunit hindi rin ang halimaw na nakita niya noon. Ang kanyang mukha ay tila isang obra maestra ng sakit at sining. May mga bahagi ng kanyang balat na mas maputla, at ang kanyang mga mata ay tila mas naging matalim, punong-puno ng karanasang hindi kayang pantayan ng sinuman. Wala na si Marisol. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng otoridad. Patay na siya sa gitna ng bodega. Handa ka na ba, Solara? Tanong ni Rico. Hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng lahat ng dumi at illegal na transaksyon ni Dante sa Maynila. Tumayo si Solara ng tuwid. Suot ang isang mamahaling itim na damit na ibinigay ni Rico. Wala na ang bakas ng kahinaan. Ang tanging natira sa kanyang leeg ay ang isang manipis na peklat na hindi kayang takpan ng anumang make-up. Isang permanenteng kwintas ng kataksilan. Handa na ako. Sagot niya. Gusto kong makita kung gaano kasaya ang aking matalik na kaibigan sa bahay na ako ang nagbayad. Sa kanilang pag-alis, lumingon si Solara sa dampa ni Lolo Mateo. Doon niya iniwan ang kanyang luha. Ngayong gabi, ang Maynila ay makakakilala ng isang bagong bagyo. Isang bagyong nagngangalang Solara na hindi titigil hanggat hindi nagiging abo ang lahat ng itinayo ni Dante sa ibabaw ng kanyang bangkay. Ang bango ng mga mamahaling pabango at ang kinang ng mga kristal na chandelier sa malaking ballroom ng Manila Hotel ay tila sumasakal sa hangin. Ito ang gabi ng anibersaryo ng kumpanya ni Dante. Isang pagdiriwang ng tagumpay na itinayo sa ibabaw ng mga abo ng nakaraan. Nakatayo si Dante sa gitna ng entablado, suot ang isang itim na taksido, habang nakaangkla sa kanyang braso si Cielo na nakasuot ng isang pulang gown na tila sumisigaw ng karangyaan. Nagtatawanan sila, tinatanggap ang bawat papuri mula sa mga matataas na tao sa lipunan. Ngunit sa gitna ng katuwaan, biglang bumukas ang malaking pinto sa dulo ng hall. Tumigil ang musika. Unti-unting lumingon ang mga panauhin. Isang babae ang pumasok na tila isang reyna mula sa ibang mundo. Suot niya ang isang asul na gown na kasing lalim ng kulay ng dagat sa gabi. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapuson at ang isang mamahaling scarf na sutla ay nakapulupot ng bahagya sa kanyang leeg. Sino siya? Bulong ng mga tao. Lumapit ang babae sa kinaroroonan ni Dante. Bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang tibok ng pusong puno ng galit. Ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling kalmado. May pilit ng ngiti na kayang linlangin pati ang dyablo. Magandang gabi, Ginoong Dante. Bati ni Solara. Ang kanyang boses ay tila isang huni ng mahika. Malamig, pino, at malayo sa paos na tinig ni Marisol noon. Ipagpaumanhin mo ang aking pagdating ng walang paanyaya. Ako si Solara, ang kinatawa ng Singaporean Investment Group na nadlalayong palaguin pa ang iyong kumpanya. Natigilan si Dante. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Tinitigan niya ang mga mata ni Solara. Mayroon sa mga matang iyon na tila humihigop sa kanyang kaluluwa. Isang pakiramdam na dati na niyang naramdaman, ngunit hindi niya matandaan kung saan. Solara? Nauutal na sambit ni Dante. Ikinagagalak kong makilala ka. Pero parang pamilyar ang iyong mga mata. Bago pa makasagot si Solara, humakbang pasulong si Cielo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa selos at hinala. Investment group? Bakit ngayon ka lang dumating?
At bakit kailangang maging ganito? Kagarbo ang iyong pagpasok. Ngumiti si Solara kay Cielo, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang mga mahahalagang bagay, Ginang, ay laging dumarating sa huli. At ang ganda ng iyong tahanan at kumpanya, nakakahanga. Tila ba bawat semento nito ay may kwentong itinago. Ramdam ni Solara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso nang makita niya ang singsing sa daliri ni Cielo. Ang singsing na pagmamay-ari ng kanyang ina. Gusto niyang sugurin ang babae. Gusto niyang bawiin ang lahat. Ngunit, naalala niya ang bilin ni Rico. Kailangan mong maging yelo, Solara. Ang apoy ang susunog sa kanila, pero ang yelo ang magpapabagsak sa kanilang pundasyon. Nararinig ko ang tungkol sa iyong yumaong asawa, Dante. Pagpapatuloy ni Solara habang dahan-dahang umiikot sa paligid nila. Isang malungkot na trahedya. Sabi nila, ang apoy ang pinakamasakit na paraan para mamatay. Pero alam mo ba kung ano ang mas masakit? Ang mamatay nang alam mong ang mga taong pinagkatiwalaan mo ang mismong humawak ng posporo. Natahimik ang paligid. Ang mukha ni Dante ay biglang nawalan ng kulay. Napahawak si Cielo sa braso ni Dante ng mahigpit. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong nito nang may halong takot. Tumawa ng mahina si Solara, isang tunog na tila basag na kristal. Wala naman. Isang obserbasyon lamang mula sa isang babaeng maraming nakikitang hindi nakikita ng iba. Halika, Dante, pag-usapan natin ang hinaharap ng iyong kumpanya. Gusto kong makitang muling magliyab ang iyong tagumpay sa paraang hindi mo inaasahan. Habang naglalakad palayo si Solara kasama si Dante, patungo sa isang pribadong mesa, naiwan si Cielo na nakatitig sa likod ng babae. May kung anong takot ang nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Isang takot na ang nakaraan na pilit nilang ibinaon sa abo ay dahan-dahang bumabangon upang bawiin ang lahat. Sa di kalayuan, nakita ni Solara si Rico na nakatayo malapit sa bar. Tinaas nito ang kanyang baso bilang tanda ng pagsaludo. Ang laro ay nagsimula na at sa gabing ito, si Solara ang may hawak ng lahat ng alas. Hindi nagtagal at naging madalas ang pagbisita ni Solara sa mansyon ni Dante. Sa ilalim ng pagkukunwari ng pakikipag-ayos sa negosyo, dahan-dahang pinapasok ni Solara ang kuta ng kanyang mga kaaway. Ngunit sa isang hapon, habang naghihintay siya sa malawak na sala, isang tunog ang bumasag sa kanyang pagtitimpe. Hindi ito tunog ng basag na baso o sigaw ng galit. Ito ay ang mahina at gumaraldal na boses ng isang batang lalaki na umiiyak sa hardin. Dahan-dahang lumabas si Solara. Doon, sa ilalim ng isang puno ng mangga, nakita niya ang isang batang nasa 7 taong gulang. Si Nathan. Ang batang kilala ng lahat bilang anak ni Dante at Cielo. Nakita ni Solara kung paano padabog na binitawan ni Cielo ang braso ng bata habang ang mukha ng babae ay puno ng pagkairita. Tumigil ka sa pag-iyak, Nathan. Ang dumis-dumis mo na. Sabi ko sa iyo, huwag kang lalapit sa akin kapag ganyan ang itsura mo. Sigaw ni Cielo bago ito tinalikuran ang bata at pumasok sa loob ng bahay nang hindi man lang lumingon. Naiwan ang bata na nakayuko. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Parang may isang libong patalim na sumaksak sa puso ni Solara. Ang galit na itinanim niya para sa kanyang paghihiganti ay biglang nahaluan ng isang pait na hindi niya maipaliwanag. Humakbang siya papalapit. Dahan-dahan, tila natatakot na baka maglaho ang bata sa isang kurap. Nathan? Tawag niya. Ang kanyang boses ay hindi sinasadyang bumalik sa lambing ni Marisol. Nag-angat ng tingin ang bata. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa pa at sa kabilang pisingi niya ay may isang maliit na balat na hugis bulaklak ng jasmine, isang markang pagkakakilanlan ng pamilya ni Marisol na tangi siya lang ang nakakaalam. Napatigil ang mundo ni Solara.
Ang kanyang hininga ay tila naputol. Ang bata na akala niya ay namatay sa gitna ng apoy. Ang sanggol na ipinagluksa niya sa loob ng maraming taon ay nasa harap niya ngayon. Buhay, humihinga, ngunit hawak ng taong pumatay sa kanyang kaligayahan. Sino po kayo? Tanong ni Nathan habang pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang kanyang madungis na kamay. Hindi makapagsalita si Solara. Lumuhod siya sa damuhan. Hindi inintindi ang kanyang mamahaling damit. Inabot niya ang kamay ng bata at dahan-dahang hinaplos ang pisngi nito. Ang bawat haplos ay tila isang panalangin. Huwag kang matakot. Ako, si Solara. Gusto mo ba ng tulong? Sa sandaling iyon, lumabas mula sa kusina ang isang matandang babae. Si Tia Benilda. Ang dating katulong ni Marisol na ngayon ay mukhang matanda na at pagod. Nang makita niya si Solara na hawak si Nathan, napatigil siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang hawak niyang planggana ng mga labada ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga kamay. Marisol? Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay halos hangin na lamang. Agad na naitayo ni Solara ang kanyang sarili at ibinalik ang kanyang malamig na balat kayo. Ako si Solara, ang business partner ni Ginoong Dante. Mukhang napabayaan ang bata rito sa labas. Lumapit si Benilda, nanginginig ang kanyang mga labi. Tumiin siya sa scarf na nakatali sa leeg ni Solara at pagkatapos ay sa mga matang hindi kayang itago ang katotohanan. Ang amoy na yun. Ang amoy ng langis ng nyug na hinaluan ng sampaguita. Hinding-hindi ko makakalimutan yon. Lumingon si Solara sa paligid upang masigurong wala si Cielo o Dante. Tia Benilda, huwag kayong maingay. Sabihin niyo sa akin, paanong naging anak ni Cielo si Nathan? Umiyak ang matanda at hinawakan ang kamay ni Solara. Ninanakaw nila ang lahat sa'yo, Marisol. Noong gabing nasunog ang bodega, nanganak si Cielo sa ospital, ngunit namatay ang kanyang sanggol. Dahil takot siyang mawala ang yaman ni Dante, nalaman niyang nailigtas ka ng isang matanda at ang anak mo ay dinala sa parehong ospital. Ginamit niya ang pera para palitang ang mga papeles. Ang batang ito, si Nathan, siya ang dugong nawala sa iyo. Nang hinig ang buong katawan ni Solara. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa tindi ng pot. Hindi lang siya pinatay ni Dante at Cielo. Ninakawan din nila siya ng karapatang maging ina. Pinalaki nila ang kanyang anak sa ilalim ng pagmamalupit at kasinungalingan. Nathan, anak? Bulong ni Solara sa kanyang isipan habang muling tinitingnan ang bata na ngayon ay nakakapit na sa laylayan ng saya ni Benilda. Solara, anong ginagawa mo pa rito? Ang boses ni Dante ay umalingaw-ngaw mula sa balkonahe, puno ng pagtataka. Tumingala si Solara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila mga nagbabagang uling. Ngumiti siya. Isang ngiting hudyat ng isang digmaang wala ng atrasan. Wala naman, Dante. Sinasabi ko lang sa bata na ang mga magnanakaw, kahit gaano pa katagal magtago, ay laging nahuhuli sa huli. Sa loob ng malawak na silid na Cielo, ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga mamahaling kosmetiko. Ngunit sa likod ng karanyaang ito ay ang isang bulok na sikreto na unti-unti nang umaalingasaw. Nakaupo si Cielo sa harap ng kanyang malaking salamin, pilit na tinatakpan ng makapal na foundation ang mga guhit ng pagod at takot sa kanyang mukha. Hindi siya mapakali mula nang dumating si Solara. Ang bawat sulyap ng babaeng yon ay tila isang babala. Hindi maaari! Bulong ni Cielo sa kanyang sarili habang hinihigpitan ang hawak sa isang gintong locket. Patay na si Marisol. Abo na siya. Ngunit ang hindi alam ni Cielo, sa kabilang panig ng pintuan, ay nakatayo si Solara. Hindi siya kumikilos.
tila isang aninong naghihintay ng tamang pagkakataon. Narinig niya ang bawat paghinga ni Cielo, ang bawat takot na namumuo sa dibdib nito. Sa tulong ni Rico, nalaman ni Solara ang kahinaan ni Cielo, ang pagsusugal. Sa likod ng maranyang buhay, baon sa utang si Cielo sa mga ilegal na kasino sa Maynila. Ginamit niya ang pera ng kumpanya ni Dante upang bayaran ang kanyang mga pagkatalo. At nayon, ang butas na kanyang hinukay ay sapat na para lamuning siya ng buo. Pumasok si Solara nang hindi kumatok. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila hatol ng kamatayan. Naguguluhan ka ba, Cielo? Tanong ni Solara. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na sutla na dahan-dahang sumasakal sa leeg ng kaaway. Sinasabi sa akin ng iyong mga mata na mayroon kang kinatatakutan. Isang bagay na hindi kayang bayaran ng mga alahas mo. Napatalon sa gulat si Cielo. Ano ang ginagawa mo rito? Wala kang karapatang pumasok sa pribado kong silid. Ngumiti si Solara at dahan-dahang kinuha ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bag. Ito ang listahan ng mga utang ni Cielo at ang mga dokumentong nagpapatunay ng paglilipat niya ng pondo mula sa kumpanya ni Dante patungo sa mga dummy account. Ang pera ni Dante, ang pera na dapat ay para sa kinabukasan ni Nathan. Tila ba unti-unting naglalaho dahil sa iyong mga bisyo? Pabulong na sabi ni Solara habang inilalapag ang papel sa harap ng salamin. Anong gagawin ni Dante kapag nalaman niyang ang asawang pinagkatiwalaan niya ay ninanakawan siya sa sarili niyang pamamahay? Nawalan ng kulay ang mukha ni Cielo. Huwag mong sasabihin sa kanya. Anong gusto mo? Pera? Bibigyan kita ng kahit magkano. Lumapit si Solara. Sapat na para maramdaman ni Cielo ang malamig na aura nito. Hindi ko kailangan ang pera mo, Cielo. Gusto ko lang makita kung gaano ka kahusay magsinungaling kapag ang mundo mo ay nagsisimula ng gumuho. Sa sandaling iyon, pumasok si Nathan sa silid, bit-bit ang isang guhit na papel. Mama, tignan mo po ang drawing ko. Padabog na hinablot ni Cielo ang papel mula sa bata at pinunit ito sa harap ni Nathan. Umalis ka rito. Sabi ko sa'yo, huwag kang istorbo. Sigaw ni Cielo. Ang kanyang galit ay ibinuhos sa inosenteng bata dahil sa takot na nararamdaman niya kay Solara. Tumakbo si Nathan palabas habang umiiyak. Ang bawat hikbi ng bata ay tila selyo sa hato ni Solara para kay Cielo. Wala nang puwang para sa awa. Ang babaeng ito ay hindi lang pumatay sa kanyang nakaraan, kundi sinisira rin ang kinabukasan ng kanyang anak. Alam mo, Cielo, sabi ni Solara bago lumakad palabas. Ang mga lihim ay parang apoy sa loob ng bodega. Sa simula, akala mo ay kontrolado mo ang init. Pero sa huli, kakainin ka rin ito hanggang sa maging abo ka. Naiwan si Cielo na nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na pinupulot ang mga piraso ng pinunit na drawing ni Nathan. Ngunit sa kanyang isipan, ang nakikita niya ay hindi ang papel, kundi ang nagbabagang mukha ni Marisol na unti-unting nabubuo sa bawat anino ng kanyang silid. Sino ang lalaking palaging kausap ni Cielo sa telepono tuwing hating gabi? At ano ang kinalaman nito sa tunay na nangyari sa ospital noong gabing ipinanganak si Nathan? Ang gabi ay tila nakikiramay sa bigat ng atmosfera sa loob ng mansyon. Sa hapagkainan, ang tunog lamang ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ang pumupuno sa katahimikan. Nakaupo si Solara sa tapat ni Dante habang si Cielo ay parang isang maamong tupa na hindi makatingin ng diretso sa asawa. Dante, pagsisimula ni Solara, ang kanyang boses ay malambing, ngunit may talim na tila isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa karne. Napansin ko ang huling financial report na iyong kumpanya. Mayroong malaking butas sa iyong cash flow. Sa halos 50 milyong piso ang nawawala sa loob lamang ng 3 buwan. Napatigil si Dante sa pagmuya. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumingon kay Cielo
na biglang nabitawan ang kanyang tinidor. Anong ibig mong sabihin, Solara? Imposible ang sinasabi mo. Maayos ang takbo ng negosyo. Ngumiti si Solara, isang ngiting punong-puno ng lason. Baka naman mayroong mga gastos na hindi mo alam, Dante? Sabi nila, ang pinakadelikadong magnanakaw ay iyong kasama mo sa loob ng bahay. Ano bang pinagsasabi mo, Solara? Sigaw ni Cielo. Ang kanyang boses ay matini sa takot. Dante, huwag kang maniniwala sa kanya. Inggit lang siya sa atin dahil wala siyang pamilyang tulad nito. Hindi sumagot si Dante. Tumayo siya at kinuha ang folder na inabot ni Solara. Sa bawat paglipat niya ng pahina, ang kanyang mukha ay nagiging pula sa tindi ng galit. Ang mga dokumento ay nagpapatunay ng mga transaksyon ni Cielo sa isang ilegal na kasino sa labas ng lungsod. Ang mga petsa at pirma ay malinaw na kanya. Cielo, totoo ba ito? Tanong ni Dante. Ang kanyang tinig ay tila hulog na nagbabadya ng bagyo. Dante, makinig ka muna. Totoo ba? Sigaw ni Dante sabay hampas ng folder sa mesa. Ang mga baso ng tubig ay nayanig at si Nathan, na kanina patahimik na kumakain, ay napaatras sa takot. Dito pumasok ang golden moment ni Solara. Dahan-dahan siyang tumayo, lumapit kay Nathan, at tinakpan ang mga tainga ng bata. Huwag kang matakot, Nathan. Hindi ka dapat nakakarinig ng mga ganitong bagay. Bulong niya. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging nag-aalala sa damdamin ng bata ay ang babaeng itinuturing nilang kaaway. Ilabas niyo si Nathan dito! Utos ni Dante kay Tia Benilda. Nang makaalis ang bata, ang mansyon ay naging isang arena ng sumbatan. Binigay ko sa iyo ang lahat, Cielo. Pinakasalan kita. Kahit alam kong wala kang maibibigay sa akin, kundi ang ganda mo. At ngayon, nanakawan mo ako? Binigay ang lahat? Tumawa si Cielo nang may halong pait. Binigay mo sa akin ang buhay na puno ng takot. Araw-araw nating iniisip na baka may makatuklas sa ginawa natin kay Marisol. Nagsusugal ako dahil gusto kong makalimot, Dante. Gusto kong makalimot na ang kayamanang ito ay galing sa dugo at abo. Natigilan si Dante. Ang pangalan ni Marisol ay tila isang sumpa na nagpatahimik sa kanya. Tumingin siya kay Solara na nakatayo lamang sa sulok, pinapanood ang mag-asawa na tila mga asong naglalaban para sa isang buto. Sayang, wika ni Solara habang dahan-dahang lumalakad patungo sa pinto. Akala ko ay matatag ang inyong pagmamahalan, pero tila ba ang inyong pundasyon ay gawa lamang sa buhangin? Dante, kung kailangan mo ng tulong para isalba ang kumpanya mula sa bangkarote, alam mo kung saan ako hahanapin. Pero babala lang, ang tulong ko ay may malaking kapalit. Pagkaalis ni Solara, ang huling narinig niya mula sa loob ay ang malakas na pagbagsak ng isang plorera at ang hagulhol ni Cielo. Ang lamat ay naroon na. Hindi na kailangan ni Solara ng apoy para sunugin ang kanilang bahay. Ang kanilang sariling kasakiman ang gagawa nito para sa kanya. Habang palabas ng gate, nakita ni Solara ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng mansyon. Isang lalaki ang nakatitig sa kanya mula sa loob. Isang lalaking may malaking peklat sa kamay. Ang parehong lalaki na nakita ni Solara sa mga lumang dokumento ng ospital ni Nathan. Ang opisina ni Dante ay tila naging isang kulungan. Ang dating amoy ng tagumpay at mamahaling tabako ay napalitan ng maasim na amoy ng pagkatalo. Sa labas, ang mga balita tungkol sa pagkalugi ng kanyang kumpanya ay kumakalat na parang wildfire sa buong Manila. Ngunit sa loob, mas matindi ang bagyong kinakaharap niya. Pumasok si Solara kasama si Rico. Ang bawat hakbang nila ay may bigat ng otoridad. Hindi na sila dumarating bilang mga panauhin, kundi bilang mga bagong nagmamay-ari ng bawat pangarap na ninakaw ni Dante. Anong ginagawa niyo rito?
Tanong ni Dante. Ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng puyat. Sabi ng sekretary ko, may mga tauhan ng NBI na naghahalugong sa mga bodega ko sa Batangas. Inilapag ni Rico ang isang makapal na asul na folder sa mesa ni Dante. Hindi lang NBI, Dante. Ang Bureau of Internal Revenue at ang Securities and Exchange Commission ay interesado na rin sa'yo. Ang mga dokumentong ibinigay sa amin ng isang lihim na saksi ay nagpapatunay na ang sunog sa bodega 10 taon na ang nakalilipas ay hindi aksidente, kundi isang planadong insurance fraud. Nabitawan ni Dante ang kanyang panulat. Wala kayo ebidensya. Patay na ang lahat ng saksi. Lahat ba, Dante? Singit ni Solara. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang akala mo ay naging abona, minsan ay bumabalik bilang isang multo na hindi mo kayang itaboy. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Tia Benilda. Hawak niya ang isang lumang dyaryo at isang maliit na bote ng gamot. Dante, hindi ko na kayang itago ang totoo. Gabi-gabi akong hindi pinatutulog ng konsensya ko. Nakita ko kayo ni Cielo noong gabing iyon. Nakita ko kung paano niyo iniwan si Marisol. Traidor! Sigaw ni Dante at akmang susugurin ang matanda. Ngunit mabilis na humarang si Rico. Huwag mong subukan, Dante, mariing sabi ni Rico. Si Benilda ay nasa ilalim na ng Witness Protection Program. At hindi lang yan. Hawak na rin namin ang resulta ng DNA ni Nathan. Napaupo si Dante sa kanyang silya. Ang kanyang buong mundo ay tila isang marupok na baso na unti-unting nadudurog. DNA? Anong ibig mong sabihin? Nathan is not Cielo's son, pabulong na sabi ni Solara habang unti-unti siyang lumalapit kay Dante. Siya ang anak ni Marisol. Ang anak na akala mo ay pinatay mo kasama ng kanyang ina. Ninakaw ni Cielo ang bata sa ospital habang ikaw ay abala sa pagbibilang ng pera mula sa insurance. Dito pumasok ang golden moment ng kabanata. Dahan-dahang tinanggal ni Solara ang scarf sa kaning leeg. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng opisina, ay tumambad ang puti at kulubot na peklat na gumagapang mula sa kanyang balikat hanggang sa likod ng kanyang tainga. Tignan mo ako, Dante! Utos ni Solara. Ang kanyang mga mata ay nanunumbat, punong-puno ng sakit na inipon sa loob ng 10 taon. Tignan mo ang sining na ginawa ng apoy mo. Hindi ba't pamilyar sa iyo ang mga luhang ito? Nanlaki ang mga mata ni Dante. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gumaralgal. Marisol? Si Marisol ay namatay na sa bodega, Dante. Sagot ni Solara habang muling itinatali ang scarf ng may dignidad. Ang nasa harap mo ngayon ay ang katarungang kukuha sa lahat ng mayroon ka. Bukas, ang kumpanyang ito, ang mansyon mo, at ang anak ko, lahat yan ay babalik sa tunay na nagmamay-ari. Bago lumabas, lumingon si Solara kay Dante na ngayon ay nakatulala na lamang sa kawalan. Alam mo, Dante, ang apoy ay nagbibigay ng liwanag, pero ang abo ang nag-iiwan ng katotohanan. At sa gabing ito, tapos na ang iyong palabas. Dangling mystery, sa gitna ng kaguluhan, nakatanggap si Rico ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Huwag masyadong magdiwang. Hawak ko ang buhay ni Nathan. Magkita tayo sa lumang pantalan. Ang lumang pantalan sa Batangas ay balot ng makapal na hamog at amoy ng bulok na kahoy at alat ng dagat. Dito, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng pangarap ni Marisol, muling magtatagpo ang mga landas na winasak ng apoy. Mabilis na nadlakad si Solara. Hindi alintana ang matatalas na bato na tumatama sa kanyang suot na sapatos. Sa likuran niya ay si Rico, na mahigpit ang hawak sa kanyang telpono habang nakikipag-ugnayan sa mga awtoridad. Ngunit para kay Solara, ang bawat segundo ay tila 1 taon.
Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Nathan. Huwag kang lalapit, Marisol. O baka gusto mong makitang mahulog ang anak mo sa kailaliman ng dagat. Ang boses ni Cielo ay pumailan lang mula sa dulo ng pier. Nakatatayo siya doon. Gusot-gusot ang kanyang pulang gown at ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon. Hawak niya sa braso si Nathan na nakatali ang mga kamay at may busal ang bibig. Ang bata ay nanginghinig sa takot. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig sa kanyang ina. Cielo, pakawalan mo ang bata! Sigaw ni Solara. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsusumamo. Wala siyang kasalanan sa atin. Sa akin kami galit, huwag mong idamay ang anak ko. Anak mo? Ngayon ay ina ka na, Marisol? Tumawa si Cielo, isang tawang tila baliw na nagwawala sa gitna ng katahimikan. 10 taon ko siyang inalagaan. 10 taon ko siyang ginamit para makuha ang lahat kay Dante. At ngayon, sa isang iglap, kukunin mo siya? Hindi maaari. Kung hindi siya magiging akin, wala siyang mapupuntahan. Dito, pumasok ang golden moment ng kabanata. Sa kabila ng panganib, dahan-dahang humakbang si Solara pasulong. Hindi siya tumitigil hanggang sa maging malapit siya sa liwanag ng isang lumang lampara. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mamahaling scarf. Pagkatapos ay ang kanyang suot na blazer hanggang sa tumambad ang kanyang mga braso at leeg na puno ng mga peklat ng apoy. Tignan mo ito, Cielo. Mahinang sabi ni Solara. Ang kanyang boses ay puno ng kalmado, ngunit makapangyarihang awtoridad. Ang akala mo ay tinupok ng apoy ang buhay ko, pero ang totoo, ang mga pagsubok ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng higit pa sa sarili ko. Mahinang sabi niya. Kung kailangan kong harapin muli ang sakit na yung gabi, tatanggapin ko. Sige, itulak mo ako palayo. Saktan mo ang damdamin ko. Pero parang awa mo na. Huwag mong hayaang maranasan ng bata ang dilim na naranasan ko noon. Sa gitna ng matinding tensyon, biglang dumating si Dante. Hinihingal siya at ang kanyang mukha ay may mga bakas ng sugat mula sa isang aksidente sa sasakyan habang nagmamadaling humabol. Cielo, tumigil ka na! Sigaw ni Dante. Tama na, hanggang dito na lang. Alam na ng lahat ang ginawa natin. Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo. Dante? Lumingon si Cielo at sa isang sandali ng pangkalito, lumuwag ang hawak niya kay Nathan. Agad na kumilos si Solara. Sa kabila ng sakit ng kanyang mga lumang sugat, tumakbo siya ng mabilis at hinila si Nathan palayo sa gilid ng pier. Niyakap niya ang bata ng mahigpit, tila ibinabaon ang buong katawan nito sa kanyang dibdib. Nandito na si Mama, Nathan. Nandito na ako. Bulong niya habang dumadaloy ang mga luhang 10 taon niyang pinigilan. Ngunit si Cielo, sa tindi ng desperasyon, ay kinuha ang isang matulis na piraso ng kahoy at akmang susugurin si Solara. Bago pa man siya makalapit, mabilis na humarang si Dante sa pagitan nila. Isang malakas na tulakan ang nangyari at sa isang pagkakamali ng hakbang, nawala ng balanse si Cielo. Walang onomatopiya, ngunit ang lahat ay nakarinig sa kanilang isipan ng malakas na pagbagsak ng tubig sa ilalim ng pier. Ang dagat ay madilim at malalim at ang mga alon ay mabilis na lumamon sa pulang anino ni Cielo. Naiwan si Dante na nakaluhod sa gilid ng pantalan, nakatitig sa kanyang mga kamay. Anong nagawa ko? Bulong niya sa hangin. Lumapit si Rico at inalalayan si Solara at Nathan na makatayo. Sa di kalayuan, naririnig na ang mga sirena ng pulis na papatingkad ang liwanag sa madilim na baybayin. Tumingin si Solara kay Dante. Hindi na galit, kundi isang malalim na awa. Awa para sa isang lalaking naging alipin ng sariling kasakiman. Dangling Mystery. Habang isinasakay si Dante sa patrol car, lumingon siya kay Solara at bumulong.
Hindi lang kami ni Cielo ang nandoon sa bodega noong gabing yon, Marisol. May isa pang taong gustong mamatay ka at hanggang ngayon, nasa paligid mo lang siya. Ang hangin sa probinsya ng Batangas ay tila isang malambot na kumot na yumayakap sa pagod na katawan ni Solara. Bumalik sila sa lupang sinilangan ni Marisol. Hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga tagapangalaga ng alaala. Ang bodega na dating naging pugad ng apoy ay muli nang itinayo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga dingding nito ay gawa sa matitibay na bato at ang mga bintana ay malalawak upang papasukin ang liwanag. Nakatayo si Solara sa gitna ng plantasyon ng niyog. Pinapanood si Nathan na masayang tumatakbo sa ilalim ng mga puno kasama si Rico. Ang tawa ng bata ay tila isang banal na musika na nagpapatahimik sa bawat sigaw ng nakaraan na minsan ay dumurog sa kanyang pagkatao. Hindi ko akalaing makikita ko uli ang ngiting yan sa iyong mga labi, Solara. Wika ni Rico habang lumalapit, dala ang dalawang sariwang buko. Mumiti si Solara at sa pagkakataong ito, hindi na niya inayos ang kanyang scarf para itago ang piklat sa kanyang leeg. Hinayaan niya ang araw na dumampi sa kanyang balat. Salamat sa iyo, Rico. Kung hindi dahil sa inyo ni Lolo Mateo, marahil ay isa na lamang akong kaluluwang ligaw na naghahanap ng hustisya sa dilim. Inabot ni Rico ang kamay ni Solara. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot na tumatapos sa huling ginaw sa puso ng babae. Ang hustisya ay natapos na, Solara. Ngayon, ang kailangan mo namang harapin ay ang iyong sariling kaligayahan. Karapat-dapat kang mahalin ng buo, kasama ang lahat ng iyong mga piklat. Dito pumasok ang golden moment ng kabanata. Naglabas si Solara ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay ang mga lumang susi ng kanilang orihinal na bahay at ang nasunog na lakit na kinuha niya mula sa mga labi ng bodega. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dalampasigan. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang malambot na buhangin sa kanyang mga paa. Ang parehong buhangin na tumanggap sa kanya nang siya ay duguang gumapang mula sa apoy. Humarap siya sa malawak na dagat at isa-isang itinapon ang mga gamit na yon sa kailaliman ng tubig. Paalam, Marisol! Bulong niya sa hangin. Paalam sa babaeng umiyak at nasunog. Ngayon, ako na si Solara, ang babaeng muling nabuhay mula sa abo. Hinalikan ni Rico ang noo ni Solara habang si Nathan ay tumatakbo papalapit sa kanila. Bit-bit ang isang maliit na talangka na nakita nito sa pampang. Ang eksena ay tila isang perpektong larawan ng isang pamilyang binuo ng tadhana mula sa pagkawasak. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang matandang babae ang lumapit sa kanila mula sa ilalim ng rampa ng mga niyog. Si Tia Benilda ito. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Marisol? Solara, may kailangan kang malaman tungkol sa babaeng nakita mo sa labas ng korte. Naramdaman ni Solara ang muling paglamig ng kanyang dugo. Sino siya, Tia Benilda? Siya ang iyong Tia Donata. Pabulong na sagot ng matanda. Ang kapatid ng iyong ama na matagal nang nawala. Siya ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng bodega bago ito ibinigay sa iyo. Siya ang kausap ni Cielo noong gabing nanganak ka. Siya ang nagbigay ng idea kay Dante na sunugin ang bodega dahil galit siya sa iyong ama sa pag-aakalang ninakaw niyo ang kanyang mana. Nanlaki ang mga mata ni Solara. Ang huling piraso ng puzzle ay nahulog na sa lugar. Ang apoy ay hindi lang gawa ng kasakiman ni Dante at Cielo, kundi bunga rin ng isang matandang puot ng sariling kadugo. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Rico habang hinahawakan ng mahigpit ang balikat ni Solara. Nakaabang siya sa lumang simbahan, sagot ni Benilda. Naghihintay siya ng pagkakataon. Huwag kang magpapapampante, Solara. Ang huling baga ng apoy ay hindi pa tuluyang namamatay. Tumingin si Solara kay Nathan at pagkatapos ay kay Rico. Ang kanyang mukha ay nagkaroon ng bagong determinasyon. Kung kailangan kong dumaan muli sa apoy para protektahan ang aking pamilya,
Gagawin ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako ang susunugin. Ang lumang simbahan ng San Sebastian ay tila isang piping saksi sa nagbabagong panahon. Ang mga dingding nito na gawa sa adobe ay balot ng lumot at ang loob ay madilim. Tanging ang mga kandila sa altar ang nagbibigay ng malamlam na liwanag. Dito pumunta si Solara, mag-isa, sa kabila ng pagtutol ni Rico. Alam niyang may mga laban na kailangang tapusin ng mag-isa upang ang anino ay hindi na sumunod sa kanyang pamilya. Sa pinakahuling hanay ng mga upuan, nakita niya ang babaeng nakaitim. Si Tia Donata. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rosaryo. Ngunit ang kanyang mga mata, nang lumingon ito kay Solara, ay hindi kakikitaan ng panalangin, kundi ng isang matandang pot na tila lason na napanis sa loob ng maraming taon. Akala ko ay naging abo ka na, Marisol. Bungad ni Donata. Ang boses niya ay malat at tila kasing tigas ng bato. Masyadong matigas ang iyong bungo, gaya ng iyong ama. Bakit, Tia? Mahinang tanong ni Solara habang dahan-dahang lumalapit. Bakit kailangang umabot sa ganito? Ang lupa, ang bodega. Sapat na ba yon para hilingin mong mapahamak ang sarili mong kadugo? Tumawa si Donata. Isang tuyot at malamig na tawang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng simbahan. Hindi mo alam ang pakiramdam ng mawalan ng lahat, sagot niya. Ang lupang yon ay dapat para sa akin. Pero ibinigay ng iyong lolo sa ama mo dahil ikaw ang paborito. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Ginamit ko lang sina Dante at Cielo. Alam kong sakim sila, at alam kong madali silang hikayatin na sumunod sa plano. Pero ikaw, ikiaw ang hindi ko inaasahan. Inilabas ni Donata ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Hindi langis, kundi isang likidong tila gasolina. Kung hindi mapapasa akin ang lupang iyon sa legal na paraan, mas mabuti pang wala nang matira sa inyo. Dito pumasok ang golden moment ni Solara. Sa halip na matakot, lumapit pa siya ng lalong malapit hanggang sa dulo ng boteng hawak ni Donata. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang tiya at dahan-dahang inilagay ito sa kanyang leeg, doon sa bahagi kung saan ang peklat ng apoy ay pinakamagaspang. Tignan mo ito, Tia. Bulong ni Solara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit walang galit. Ito ang bunga ng iyong pot. Tignan mo kung gaano kasakit ang ginawa niyo sa akin. Sa tingin mo ba, kapag sinunog mo ako muli, mawawala ang sakit sa puso mo? Ang lupa ay lupa lamang, Tia. Pero ang pamilya, iyan ang tanging bagay na hindi kayang palitan ng kahit anong titulo. Nabitawan ni Donata ang bote. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang pagbagsak din ng pader ng pot na itinayo niya sa loob ng ilang dekada. Napaluhod ang matanda, humahagulgol sa harap ng altar. Ang tindi ng dignidad at ang lakas ng loob ni Solara na magpatawad sa gitna ng sakit ang naging pinakamabigat na parusa para kay Donata. Pumasok si Rico at ang mga awtoridad. Hindi na nanlaban si Donata nang dalhin siya palabas. Habang nilalagpasan niya si Solara, bumulong ang matanda. Patawad! Patawad, Marisol! Lumabas si Solara sa simbahan kung saan naghihintay si Nathan sa tabi ng kanilang sasakyan. Sumilip ang haring araw mula sa likod ng mga ulap. Nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa buong paligid. Niyakap ni Solara si Nathan at Rico ng sabay, isang yakap na tila nagsasabing sa wakas. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Tapos na, Rico, sabi ni Solara habang nakatanaw sa malawak na dagat ng Batangas. Wala na ang mga anino. Wala na ang mga lihim. Ngayon, Solara, sagot ni Rico habang hinahawakan ang kanyang kamay ng may pagmamahal. Magsisimula na ang totoong kwento natin. Isang kwento na hindi na isusulat sa abo, kundi sa mga bituin. Naglakad silang tatlo patungo sa pampang,
Iniwan ang lumang simbahan at ang mga alaala ng sakit. Sa bawat hakbang, ang mga peklat ni Solara ay hindi na tanda ng kahihiyan, kundi mga medalya ng isang babaeng dumaan sa apoy upang mahanap ang kanyang tunay na liwanag. Ang bagong umaga ay dumating na, at sa gitna ng hangin na amoy, sampagwita at alat ng dagat, ang pusong Solara ay muling tumibok, malaya, payapa at puno ng pag-asa. Lumipas ang isang taon na tila isang mabilis na agos ng malinis na tubig na naghugas sa lahat ng mansa ng nakaraan. Sa tabing dagat ng Batangas, kung saan ang mga rampa ng niyog ay tila mga kamay na kumakaway sa langit, isang payapang komunidad ang muling nabuhay. Hindi na ito ang lumang bodega ng Paet. Ang itinayo ni Solara ay ang Bahay Marisol, isang sentro kung saan ang mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at paghihirap ay tinuturuang magsimula muli. Dito, ang amoy ng langis ng niyog ay hindi na nagpapaalala ng apoy, kundi ng pag-asa at bagong hanapbuhay. Nakatayo si Solara sa balkonahe ng kanilang bagong tahanan, suot ang isang puting bestido na sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala na ang scarf sa kanyang leeg. Ang mga peklat na dati ay itinuturing niyang sumpa, ay malaya nang nakalantad sa ilalim ng sikat ng araw. Sa kanyang tabi, dumating si Rico at niyakap siya mula sa likuran. Iniisip mo pa rin ba sila? Mahinang tanong ni Rico. Umiling si Solara at sumandal sa dibdib ng asawa. Hindi na bilang galit, Rico. Iniisip ko sila bilang mga paalala na ang buhay ay sadyang mapaglaro. Si Dante ay nasa loob ng selda, nagdurusa sa katahimikan. Si Tija Donata ay humihingi ng tawad sa bawat dasal niya sa loob ng pasilidad. At si Cielo, ang dagat na ang bahala sa kanyang kaluluwa. Ang mahalaga, tayo ay nandito. Mama, Papa, tignan niyo po! Sigaw ni Nathan mula sa pampang. Kasama ng bata ang ilang mga kalaro. Masayang nagpapalipad ng saranggola. Ang saranggolang yon ay mataas na lumilipad, malayo sa mga anino ng lupa. Pinanood ni Solara ang kanyang anak, ang batang ninakaw sa kanya, ngunit ibinalik ng tadhana ng may mas malalim na kahulugan. Sa sandaling yon, naisip ni Solara ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang bawat luhang pumatak sa abo, ang bawat hapbi ng operasyon, at ang bawat gabing hindi siya makatulog sa tindi ng pot. Napagtanto niya na ang katarungan ay hindi lamang ang pagkukulong sa mga nagkasala. Ang tunay na katarungan ay ang pagkakaroon ng kakayahang ngumiti muli ng walang halong pait. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan mo ang ginawa nila. Bulong ni Solara sa kanyang sarili, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagpapakulay ng lila at ginto sa langit. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang hayaang masunog ang iyong kasalukuyan ng apoy ng kahapon. Hinawakan ni Rico ang kamay ni Solara at sabay silang bumaba sa pampang upang salubungin ang kanilang anak. Ang bawat bakas ng kanilang mga paa sa basang buhangin ay mabilis na binubura ng mga alon, tila sinasabing, ang lahat ng sakit ay dinala na ng dagat sa malayo. Ang kwento ni Marisol na naging Solara ay isang patunay na kahit gaano katindi ang apoy ng pagsubok, mayroong isang bahagi ng tao na hinding-hindi magiging abo. Ang kanyang dangal, ang kanyang pag-ibig, at ang kanyang kakayahang muling mabuhay para sa isang mas maliwanag na bukas. Dito nagtatapos ang ating kwento, hindi sa abo ng kahapon, kundi sa liwanag ng isang bagong simula.